Isang bagay na hindi kapanipaniwala ang nangyari. Ito pala ang tunay na karangyaan. Ito ang masalitang binitawan ni Prinsipe Hamdan ng mahalikang pamilya ng Dubai na may kabuwang yaman na higit sa 5 trilyong piso habang lumuluha sa isang maliit na kubo sa paanan ng isang bulkan sa Pilipinas. Bakit hahagulgol sa isang simpleng kubo na may sahig na kawayan ang isang pamilyang naninirahan sa isang hotel na may 7 bituin nagmamay-ari ng palasyong gawa sa ginto at namumuhay sa pinakamarangyang paraan sa buong mundo. Nagsimula ang lahat 3 linggo na ang nakalipas. Sa kanilang pagbabalik patungong Dubai, mula sa isang paglalakbay sa Timog Silangang Asya, isang malakas na bagyo ang nabuo sa West Philippine, sana nagbunsot sa kanila na gumawangang isang emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport. Alam niyo ba ito? Isang maharlikang pamilya na namuhay sa isang palasyong pinalamutian naga-artipisyal na diamante ang nabago ng tuluyan ang pananaw sa buhay dahil sa payak na kagandahan naga Pilipinas. Ang pakabigla mula sa gintong inidoro patungo sa isang simpleng palikuran. Ang pakamangha mula sa isang hapunan na nakakahalaga ngang 10 milyong piso patungo sa isang mangkok ngang mainit na goto na nakakahalaga lamang ng 100 piso. Ang pagluha mula sa isang artipisyal na paraiso patungo sa isang hardin na likhang kalikasan. Ang maginawa ng Prinsipe Pakawin niya sa Dubai ay yumanik sa buong gitnang silangan. Ano nga ba ang nakita niya sa Pilipinas ngayon? Ikukuwento ko sa inyo ang aking nasaksihan bilang tagasalin ng maharlikang pamilya sa loob ngang 3 linggong iyon. Ako si Marco Reyes. Bago tayo magsimula, kung maaari ay paki-like at subscribe sa channel na ito. Malaking tulong ito upang may bahagi pa natin ang mas maraming kwento tungkol sa Pilipinas. Magandang araw. Ako si Marco Reyes at 15 taon na akong nagtatrabaho bilang eksklusibong tagasalin para sa maharlikang pamilya ng Dubai. Isang Pilipino ang aking ama at isang Lebanese naman ang aking ina, at dahil sa kakayahan kong magsalita ng 5 wika, ako ay napili para sa posisyong ito. Si Prinsipe Hamdan ang pangalawang prinsipeng Dubai, kasalukuyang 46 taong gulang. Ang kanyang asawa ay si Prinsesa Fatima, ang kanilang anak na lalaki si Prinsipe Omar ay 19 na taong gulang at ang kanilang panganay na anak na babae, si Prinsesa Aisha, ay 19 na taong gulang. Sila ay isang pamilya na may 4 na miyembro. Ang kabuwang yaman ng prinsipe ay tinatayang nasa 5 trilyong piso. Mayroon silang pribadong palapag sa pinakamataas na bahaging Burj Al Arab, 30 mansyon sa buong mundo, 12 pribadong jet at 8 super yacht. Noong araw na iyon nakatakda, sanang bumalik ang pamilya sa Dubai matapos ang isang investment conference sa Singapore at Thailand. Ngunit isang napakalakas na bagyo ang pinakamalakas na naitala sa kasaysayan ang nabuo sa West Philippine Sea na naging sanhi ang tuluyang pagsasara ng lahat ng ruta ng himpapawid mula Timog Silangang Asya patungong gitnang silangan. Ang napiling paliparan na makapagbibigay nga pinakamataas na antas ng kaligtasan para sa maharlikang pamilya ay ang Ninoy Aquino International Airport NAIA. Narinig na nun ng prinsip ang tungkol sa husay ng mga Pilipino sa serbisyo, kaya't inisip niyang hindi magiging problema ang isang maikling pananatili. Ang unang impresyon nila pagdating sa NAIA ay mas simple ito kaysa sa inaasahan ko. Kung ikukumpara sa naniningning na gintong terminal ng Dubai International Airport, labis na ikinagulat ni Prinsesa Fatima ang kapayakan ng NAIA. Ngunit nang magsimula na ang proseso ng imigrasyon, dumating ang kanilang unang sorpresa. Inaasahan ng prinsipe ang isang VIP treatment, ngunit sa Pilipinas halos walang konseptong espesyal ka dahil isa kang maharlika. Ang mga empleyado nga paliparan ay magalang, ngunit hindi sila labis na yumuyukot o nagpapakita nga artipisyal na paggalang. Isang natural na respeto ang kanilang ipinakita.
Ito ang sandaling naramdaman ng prinsipe na iginagalang siya bilang isang tao hindi dahil sa takot sa kanyang kapangyarihan. Ang pinaka-hindi malilimutan ay ang lugar kung saan kinukuha ang mga bagahe. Sa Dubai ang mga bagahe nga, maharlikang pamilya, ay dinadala sa isang espesyal na ruta. Ngunit sa Pilipinas naghintay sila kasama ang mga karaniwang pasahero sa isang baggage conveyor. Nagtanong si Prinsesa Aisha bakit wala tayong espesyal na lugar ngunit agad din niyang nakuha ang sagot. Ang lahat ng pasahero ay pantay-pantay na nakakatanggap ng serbisyo at ito ay ginagawa sa isang napaka-episyenteng paraan. Ang biyahe mula sa paliparan patungo sa hotel ay kahanga-hanga rin. Karaniwan isang espesyal na limousine ang nakahanda para sa kanilang ngunit iminungkahingang isang staff. Mas mabilis at comfortable po kung gagamit tayo ng sasakyan at dadaan sa Skyway. Ito ang unang pagkakataon na gumamit na pampublikong sistema na kalsada ang maharlikang pamilya at sa sandaling umakyat ang kanilang sasakyan sa Skyway isang bagong mundo ang bumungat sa kanila. Pagdating ng pamilya sa suite ng pinakamarangyang hotel sa Maynila, ang Grand Maharlika Hotel tila simple pa rin ang silid kumpara sa kanilang palasyo sa Dubai. Nakalala pa si Prinsesa Fatima na baka hawa sa plastik ang handelir ngunit ito pala ay hawa sa pinakamatas na uri ng kristal. Sa Dubai kasi karaniwan na ang chandelier na gawa sa totoong diamante. Ngunit nang pakmasdan ng prinsipe ang tanawin mula sa bintana nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi ito artipisyal na kagandahan. Mayroon itong natural na pagkakatugma mahina niyang bulong. Kinabukasan habang namamasyal sila sa hardin ng hotel, dumating ang unang malaking pakabigla. Sa Dubai ang kanilang hardin ay artipisyal na nilikha na gumagastos ng 20 milyong piso kada buwan para mapanatili ang luntiang kapaligiran sa gitna ng disyerto. Subalit ang hardin sa Pilipinas ay nagpapakita na natural na kagandahan isang kalkuladong kawalan ng kaayusan. Bakit napakaganda? Nito kahit mukhang hindi, pinakagastusan tanong ang prinsip. Ipinaliwanag ng isang staff ng hotel. Sa estetika pong Pilipinas, ang pinahahalagahan namin ay ang pagbabawas. Sa pag-aalis ng mga hindi kailangan, mas lumilitaw ang tunay na maganda. Ang masalitang ito ang unang, yumanik sa mga pinaniniwalaan ng maharlikang pamilya. Nang gabing iyon kumain silang isang degustation, menu sa isang Pilipinong restaurant sa lupngang hotel. Sanay ang prinsipe, samnga, pagkaing gawa, sa pinakamamahaling, sangkap mula, sa buong mundo. Karaniwan na, sa kanilang hapag ang truffle caviar at foie gras. Ngunit nang makita niya ang maliliit na putahe sa harap niya, una siyang nalito, at inakalang masyadong kaunti ang pagkain. Ngunit sa unang subo nagbago ang ekspresyon ng prinsipe. Anong klaseng lasa ito ipinaliwanag ng chef ang mga gulay po natin ngayong gabi ay galing sa isang magsasaka sa Tagaytay na 100 taon nang nagtatanim sa iisang lupain. Pinahahalagahan nila ang lupa. Nirerespeto ang panahon at pinapalabas ang tunay na lasa ng sangkap. Dati naniniwala ang prinsipe na kung mas mahal mas masarap. Ngunit ang simpleng ensaladang pako na nakakalaga lamang ng 300 piso ay may mas malalim na lasa kaysa sa truffle na nakakalaga ng 10,000 piso. Bakit ngayon ko lang ito nalaman bulong ng prinsipe? Kinabukasan nakatagda silang mamasyal sa Intramuros. Una silang nagpakuha, nitrato sa harap ng tarangkahan ng Fort Santiago. Sa Dubai, anumang lugar ay artipisyal na iniilawan para maging Instagrammable. Ngunit ang Fort Santiago ay nananatili sa kanyang anyo sa loop ng 100 taon. Isang pasyalan pro walang magarbong palamuti, ang kapayakan nito ang nagpapaganda rito. Habang naglalakad sila sa makalye na may batong kalsada nakita nila ang isang 90 taong gulang na sorbetero na gumagawa ng ice cream sa tradisyonal na paraan. Sa Dubai, ang mataong nasa ganitong edad ay hindi na nagtatrabaho. Ipinapaubayan na nila ang lahat sa mga manggagawa. Ngunit ang matandang ito ay 60 taon
Nang naglalako sa isang lugar gumagawang mang parehong sorbetes. Bawat salok ay maingat at punong puso. Nang matikman ng prinsipe ang sorbetes muli siyang napaluha. Mas masarap pa ito kaysa sa anumang mamahaling dessert dahil ramdam niya ang pusong ibinuhos ng matanda. Nang bumisita sila sa simbahan ng San Agustin nangyari ang pinakahindi malilimutang sandali. Mga turista lokal mayaman mahirap, lahat sila ay pare-parehong nagdarasal. Sa Dubai kung sino ang mas mayaman siya ang mas espesyal. Ngunit dito, sa harap ng Diyos lahat ay pantay-pantay. Sa unang pagkakataon naramdaman ng prinsipe na nasa isang lugar siya kung saan hindi siya espesyal. At nagulat siya na napakagaan pala nito sa pakiramdam. Nang gabi kumain sila sa isang pribadong kainan sa Bonifacio Global City, ito ang pinakamahusay na karanasan sa paglulutong Pilipino. Ngunit dito may bago na namang natuklasan ang prinsipe. Ang chef ay naghahanda ng bawat putahe na may kuwento. Hindi ito tungkol sa bilis kundi sa lalim. Bawat sangkap ay may pinakmulan, bawat kagat ay may kasaysayan. Ito rin pala ay isang uringang karangyaan bulong ng prinsipe, kinabukasan nakpasya, silang magtungo sa Tagaytay. Sa halip na eroplano pinilingang prinsipe ang sasakyan. Gusto kong dahan-dahang makita ang tanawin ng Pilipinas, sabi niya. Mula sa bintana ng sasakyan namangha ang pamilya sa Bulkang Taal. Ibang-iba, ito sa mga artipisyal na istrukturang nakikita nila sa Dubai. Ito ay kagandahang likha ng kalikasan. Ngunit ang kahanga-hanga ay ang katahimikan sa loop ng kanilang sasakyan. Walang nag-ingay. Ang bawat isa ay tahimik na pinagmamasdan ang ngapalayan nga kabahayan at ang simpleng buhay sa probinsya. Baka ito ang tunay na karangyaan mahinang bulong ni Prinsesa Fatima. Pagdating sa Tagaytay, ang una nilang pinuntahan ay isang makasaysayang simbahan. Noong una natuwa ang prinsipe sa arkitektura nito. Ngunit nang suriin niya, itong mabuti na pansin niyang iba ito. Ang ganda ng simbahan ay nakikipag-ugnayan sa kalikasang nakapalibot dito. Ang tanawin ng lawa, ang luntiang kapaligiran, ang nagbabagong kulay ng langit, lahat ay tila bahagi ng disenyo. Ang palasyo sa Dubai ay gumagamit ng ginto para sa ginto, ngunit ang simbahang ito ay gumagamit ng kasaysayan para sa kagandahan. Parehong maringal pero napakalaking ang pagkakaiba, sabi ngang prinsipe. Nang hapong iyon nakatagda, silang sumubo ngang isang cultural immersion. Dinala sila sa isang maliit na kubo kung saan sila tuturuan ng isang dalubhasa sa tradisyonal na paghahabi. Nalito ang prinsipe nang makita ang lugar. Kumpara sa mga silid ng palasyo, ito ay napakasikip at halos walang laman. Ngunit nang magsimula na ang pagtuturo, naunawaan niya ang kahulugan ng espasyo. Dahil walang anumang kalat, nakapag-focus siya sa bawat hiblangang sinulit sa kuwentongang manghahabi at sa pakikipag-usap sa kanyang pamilya. Mula sa bintanangang kubo may isang maliit na hardin. May isang bulaklak lamang ng gumamela na namumukatkat. Iyon lamang, ngunit sapat na para maging maganda. Naalala ang prinsipe ang hardin sa kanilang palasyo. 1,000 iba't ibang uri ng bulaklak ang naroon, ngunit dahil sa sobrang dami wala siyang natatanda ang isa man sa mga ito. Mas maganda palang tingnan ang isang bulaklak kaysa sa 1,000 bulaklak. Ito pala ang estetika ng pagbabawas, naunawaan ng prinsipe. Sinabi ngang guro sa paghahabi, sa aming kultura may kasabihang ang bawat sandali ay isang hiyas. Ang pagkakataong ito ay hindi na maulit. Kaya naman pinahahalagahan natin ang oras na ito. Natantong prinsip na sa kanyang buhay, ang bawat araw ay halos pare-parehong pag-ulit ng karangyaan. Gumagastos siyang malaking halaga para lumikha nga espesyal na sandali, ngunit ang tunay na pagiging espesyal pala ay nasa pananaw ng puso habang nakaupo sa sahig na kawayan, tahimik na lumuha ang prinsipe. Ito pala ang tunay na karangyaan. Pagkatapos ng karanasan sa paghahabi, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nagkaroon ng problema sa booking ng kanilang hotel at nawalan sila ngang matutuluyan para sa gabing iyon. Ikinabahala itong kanilang tour guide. Peak season, po kasi sa
Tagaytay puno na po lahat ng hotel, sabi niya. Noon nag-alok ang guro sa paghahabi. Kung hindi ninyo mamasamain, maari kayong tumuloy sa aming tahanan. Maliit lamang ang aming bahay, pero mararanasan ninyo ang ordinaryong buhay ng isang Pilipino. Nagulat ang maharlikang pamilya. Ang pag-anyaya sa isang maharlika sa isang ordinaryong tahanan ay hindi maisip sa Dubai. Ngunit naantik sila sa kabaitan ng guro at pumayag. Ang bahayng guro ay isang 10 taong gulang na bahay na gawa sa kahoy sa isang simpleng subdivision. Kumpara sa palasyo, ito ay napakaliit. Ngunit pagtapak nila sa loop, may kakaiba silang naramdaman. Ang buong bahay ay puno ng init at pagmamahal. Ang pamilya ang guro ay binubuo ang kanyang asawa, isang anak na lalaki na nasa kolehiyo at isang anak na babae na nasa high school. Noong una kinabahan sila sa biglaang pagbisita ng mga maharlika, ngunit agad silang ngumiti at tinanggap sila ng buong puso. Ang hapunan ay mga lutong bahay na pinagtulong-tulungan ng buong pamilya. Walang mamahaling sangkap, ngunit bawat putahe ay punong pagmamahal. Ang pinakahindi malilimutan ay ang kwentuhan habang kumakain. Ikinuwento ng anak na lalaki ang kanyang pag-aral sa kolehiyo, ang anak na babae naman ang tungkol sa kanyang nga aktibidad sa eskwela, at ang buong pamilya ay nagtatawanan. Napaktantong prinsipe, nasa kanilang palasyo sa Dubai, bihira na silang makasamang kumain bilang isang pamilya. Bawat isa ay abala at madalas ay kumakain silang mag-isang ang pakainghatid ng makatulong. Ngunit sa bahay na ito, ang pamilya ay nasa isang mesa nagbabahagi nga nangyari sa kanilang araw. Naroon ang isang yaman na hindi nabibili ngang pra. Pagkatapos kumain, inihanda ng pamilya ang kanilang tutulugan, masimpleng banig at kutson sa sahig. Kumpara sa kanilang king-size bed sa Dubai, ito ay makitit, ngunit sa hindi malamang dahilan napaka-comfortable nito. Kinagabihan nilagnat ng mataas si Prinsesa Aisha. Tila epekto itong pagod mula sa hindi pamilyar na kapaligiran. Nag-alala ang pamilya ng guro na parabang sarili nilang anak ang nakasakit. Ang asawa ang guro ang nakbantay sa kanya buong gabi, pinupunasan siyang maligamgam na tubig. Sa Dubai, kapag nakakasakit ang prinsesa, isang pribadong doktor ang tinatawag at mamahaling gamot ang ibinibigay. Ngunit dito mayroong mainit na pag-aruga ng isang pamilya. Ang lugaw na inihandang ginang, ang malamig na bimpo sa kanyang noo at ang pagmamahal ng isang ina na nagbabantay sa kanya buong gabi. Sa unang pagkakataon, nakatanggap ang prinsesa ng pagmamahal na hindi nabibili ng pera. Kinaumagahan, bumaba na ang lagnat ng prinsesa. At sinabi niya sa asawa ng guro, "Salamat po, nanay." Kahit sa sarili niyang ina, ay hindi pa nakapagsabi ng ganitong salita ang prinsesa. Sa palasyo, lahat ay inaasikaso nga katulong. Nang oras ng pamamaalam, napayak ang maharlikang pamilya. Isang gabi lamang ang kanilang pananatili, ngunit natutunan nila ang tunay na init ng isang pamilya. Sinabi nga anak na lalaki sa prinsipe, "Kahit wala po kaming pera, masaya kami basta't makakasama ang pamilya. Hindi po kami mayaman, pero araw-araw kaming tumatawa." Sumagot ang prinsipe, "Kaya naming bilhin ang lahat, pero hindi namin nabili ang init ng pagsasamahan na mayroon kayo. Tinuruan ninyo kami kung ano ang tunay na yaman." Ang karanasang iyon ang tuluyang nagpabago sa pananaw ng maharlikang pamilya. Naranasan nila mismo ang pakakaiba ng karangyaang nabibili ng pera at ng kayamanang hindi nabibili. Nang gabing iyon, tumuloy ang pamilya sa isang maliit na resort sa Batangas. Pagkatapos ng kanilang karanasan sa bahay guro, tila isang palasyo na ito. Nang lumangoy ang prinsipe sa dagat, naramdaman niya ang pinakamalaking ginhawa sa kanyang buhay. Hindi ito isang artipisyal na pool na gawa sa pera, kundi isang tunay na dagat na lihan kalikasan. Hindi lang katawan niya ang pinainit nito, kundi pati na rin ang kanyang puso. Ang hapunan ay simpleng pagkain mula sa resort. Nga sariwang sangkap na galing sa lokal na pamayanan. Ngunit bawat putahe ay puno ng pagmamahal ng nagluto. Ang may-aring resort mismo ang personal na asikaso sa kanila. Isang serbisyong hindi dahil sa pera, kundi dahil sa purong paknanais na mapasaya ang kanyang nabisita.
Naisip niyang prinsip sa Dubai kapag nagbayad ka makukuha mo ang pinakamahusay na serbisyo. Ngunit iyon ay serbisyong bas sa kontrata. Ang natatanggap ko dito ay pag-asikasong galing sa pusong isang tao. Kinabukasan habang naglalakad sa dalampasigan nakita nila ang isang matandang mangingisda. Mahigit 80 taong gulang na ito ngunit araw-araw pa ring pumapalaot. Bakit po kayo nagtatrabaho pa rin sa kabilang inyong edad, tanong ng prinsipe? Ngumiti ang matanda at sumagot, dito ako nabuhay at ito ang nagbibigay sa akin ng dangal. 40 taon ko nang pinoprotektahan ang dagat na ito. Ito ang aking buhay. Nagulat ang prinsipe. Sa Dubai nagtatrabaho ang tao para sa pera. Ngunit ang matandang ito ay nagtatrabaho para sa karangalan. Ano nga ba ang tunay na kayamanan, tanong ng prinsipe sa sarili. Sa ikatlong araw isang hindi inaasahang balita ang dumating. Humupan na ang bagyo at bukas na muli ang ruta patungong Dubai. Maaari nang umuwi ang maharlikang pamilya. Ngunit ang kanilang ekspresyon ay makahalo. Mas nanggigibaba ang lungkot kaysa sa saya. Lalo na si Prinsesa Aisha na lumuha at nagsabing gusto pa niyang manatili sa Pilipinas. Pagbalik natin sa Dubai, babalik na naman tayo sa parehong araw-araw na buhay. Pero dito sa Pilipinas araw-araw may bago akong natutuklasan. Habang nasa sasakyan pabalik sa Naya, nagdesisyon ang prinsipe. Hindi natin dapat sayangin ang karanasang ito. Pagbalik natin sa Dubai, kailangan nating may baguhin. Sa departure lobby ngang Naya, sinabi sa akin ng Prinsipe Marco, dito sa Pilipinas ko natutunan ang pinakamahalagang bagay sa aking buhay. Na ang tunay na karangyaan ay mga bagay na hindi nabibili ng pera. Habang papalipat ang eroplano patungong Dubai hanggang sa huli, ay pinakmasdan ng maharlikang pamilya ang tanawin ng Pilipinas mula sa bintana. Pagdating sa Dubai, gaya ng dati isang marangyang konvoy, ngamga sa iyan ang sumalubong sa prinsipe. Ngunit ang kanyang puso ay naiwan sa Pilipinas. Pag-uwi sa palasyo, nagulat ang prinsipe. Ang gagintong palamuti at dambuhalang chandelier ay biglang naging bastos sa kanyang paningin. Ang karangyaang dati niyang kinasanayan 3 linggo pa lang ang nakalipas ay tila hungkak na ngayon. Ang unang ginawa ng prinsipe ay ipayos ang isang silid sa palasyo sa istilong Pilipino. Isang silid na may sahig na kawayan at mga muebles na yari sa ratan. Doon nagsimula siyang uminom ne kape tuwing umaga. Sunod binago niya ang hardin ne palasyo. Ang hardin na dati ay may 1,000 uri ngang bulaklak ay ginawa niyang hardin kung saan isang uri lang ng bulaklak ang namumukatkat, depende sa panahon. Nalito ang makatulong. Hindi nila maintindihan kung bakit naghahanap ng simpleng pamumuhay ang prinsipe. Ngunit ang ekspresyon ng prinsip ay mas naging panatak kaysa dati. Dahil natakpuan na niya ang tunay na kasiyahan. Ang pagbabagong prinsipe ay nakaimpluwensya sa buong maharlikang pamilyang Dubai. Ang ibang maharlika na marinig ang kanyang kwento ay nagsimulang magkaroon na interes sa Pilipinas. Ang pinakakapansin-pansin ay ang bagong proyektong sinimulan ng prinsipe, isang Philippine Cultural Center sa Dubai. Isang lugar kung saan maaring matutunan ang pahahabi at sining ng eskrima. Maraming taga-Dubai ang nagpakitang interes. Marami rin pala sa kanila ang naghahanap ng kasiyahang hindi nabibili ng pera. Pagalipas ng 6 na buwan, bumalik ang prinsipe sa Pilipinas. Ngayon hindi na para mamasyal kundi para matuto. 1 linggo siyang nanirahan sa isang komunidad ne mga katutubo sa kabundukan. Gumigising ng alas 5 ng umaga para maglinis, kumakain ng simpleng pagkain at nakmumuni-muni araw-araw. Isang buhay na hindi maisip sa Dubai, ngunit labis na ikinasiya ng prinsipe. Naramdaman niya ang kalayaan sa kawalan ng anumang material na bagay. Sa huling araw nga niyang pananatili, sinabi sa kanya ng pinunong tribo, ang tunay na yaman ay hindi na sa pagkakamit ng mga bagay na gusto mo. Ito ay nasa pagpapasalamat sa mga bagay na mayroon ka na. Tumango ng malalim ang prinsip.
Dati mas marami pang pera, mas malaking palasyo, mas marangyang buhay ang kanyang hinahangat. Ngunit hindi siya kailanman nakuntento. Ngayon ipinagpapasalamat ng prinsipe ang isang tasang kape tuwing umaga. Namamangha siya sa isang bulaklak na namumukatkat sa hardin. Dahil nalaman na niya na iyon ang tunay na karangyaan. Sa kasalukuyan pabalik-balik ang prinsipe sa Dubai at Pilipinas. Sa Dubai ginagampanan niya ang kanyang responsibilidad bilang isang maharlika. Sa Pilipinas natatakpuan niya ang kapayapaan ng kanyang kalooban. Dahil sa impluensya ng prinsipe maraming mayayamang taga-Dubai ang nagsimulang makainteres sa Pilipinas. Dumarami ang mataong bumibisita sa bansa para hanapin ang halagang hindi nabibili ng pera. Nung nakaraang buwan tumawag sa akin ang prinsip, sinabi niyang gusto niyang manirahan sa Pilipinas sa loob ng isang taon. Hindi sa isang mansyon kundi sa isang ordinaryong bahay para maranasan ang ordinaryong pamumuhay. Nakikipag-ugnayan pa rin sila sa pamilya, na guro, sa paghahabi. Si Prinsesa Aisha ay patuloy na nakikipagsulatan sa anak na babaeng guro at nagsimula na ring mag-aral ng Tagalog. Sabi ng prinsipe ipinanganak akong isang prinsipe ngunit sa Pilipinas natutunan kong maging isang tunay na tao. Mula ngayon hindi na pera kundi ang yaman ng puso ang aking pahahalagahan sa buhay. Hanggang dito na lang ang kwento natin ngayon. Ang 3 linggong maharlikang pamilyang Dubai sa Pilipinas at ang karanasang nagpabago sa kanilang pananaw sa buhay. Ano ang masasabi ninyo mangyaring mag-iwan ng komento ng suporta para sa bida na ating kwento? Kung nagustuhan ninyo ang video na ito paki-like at subscribe sa channel. Maraming salamat sa inyong panonood.